Wala naman silang maramdaman na banal na hiyas kaya nalaman ni Sango na mambababae lang si Miroko. Si Inuyasha ay tinamad na rin dahil wala namang naamoy na demon kaya nagpahinga muna sila nang mapaansing wala si Shippo. Si Shippo pala ay umalis para magkaroon ng oras sila Inuyasha at Kagome. Ngunit nakita niya ang babaeng hinabol at binanatan dahil magnanakaw. Tinakot ni Shippo ang mga ito gamit ang transformation kaya nagtakbuhan. Tapos binigyan pa siya ng ninakaw nitong dried persimmon dahil magnanakaw pala talaga ito. Nagpakilala itong si Satsuki at isa na siyang at ang kuya niya ay nagtungo sa digmaan upang maging ganap na samurai. Naisip ni Shippo na patay na ang kuya niya. Giit ni Satsuki na mabubuhay lang ito muli gamit ang banal na hiyas na ibinigay nito sa kanya. Nag-e-exercise na naman si Miroko ng demon upang magkaroon sila ng matutuluyan subalit sa pagkakataong ito ay totoo talagang merong demon. Nagbalik si Shippo at sinabing nakahanap siya ng banal na hiyas. Nakiusap si Kagome na tignan ito at naisip ni Shippo na kukunin ito ni Kagome. Pero di ito kinuha ng dalaga dahil isa lang daw itong stone flower. Giit ng matanda na nais niya sanang kupkupin si Satsuki pero naniniwala pa rin itong magbabalik ang kuya. Samantala ang pinalayas na demon ay nais gamitin si Satsuki. Habang natutulog ay naisip ni Shippo na kunin ang banal na hiyas para buhayin ang kuya ni Satsuki ngunit nahuli siya ni Inuyasha kaya binetukan. At kinabukasan ay nagbalik nga ang kuya ni Satsuki. Malungkot si Shippo subalit nakita niyang nagbalik na ang kuya nito. Kaya nagtaka ang batang fox subalit nakita niyang isa itong demon kaya sinubukan niyang iligtas. Tapos winasak nito ang inakala ni Satsuki na banal na hiyas at ginawa siyang bihag. Gamit ang kakayahan ay napalabas ni Shippo ang tunay na anyo nito saka inatake niya ng ilusyon ngunit nalaman na rin ito kaya galit na galit. Kaya nilabas niya ang kabayo upang mailigtas si Satsuki at kakaharapin niya ang demon. Nakita ng mga kaibigan ang nasirang bahay ni Satsuki kaya agad nilang hinanap si Shippo. At nang mahulog si Satsuki ay iniligtas ito ni Kirara at humingi ng tulong. Samantala umiilag ang fox sa mga atake ng malaking butiki. Saka nagpadami siya at binato ito sa kanya kinagat ngunit maliit masyado ang kanyang mga pangil kaya sinampal lang. Mabuti na lang ay dumating na ang bida na balak subukan ng bagong backlash wave. Subalit hindi ito umubra dahil sa sobrang hina ng demon lizard kaya sinuntok niya lang ito. At naalala ni Miroko na ito ang na-exercise niya kagabi. Saka dumating ang mga kaibigan at sinabi ng bida na si Shippo ang tunay na nakatalo dito para di mapahiya kay Satsuki. Ibinigay ni Shippo ang alikabok ng pekeng hiyas ngunit wala nang pake ang bata dahil alam niya daw talagang matagal nang patay ang kuya. Saka nagpaalam sila at nanirahan na si Satsuki sa bahay ng matanda ngunit nag-aalala pa rin si Shippo. Isang babae ang tinulungan ni Miroko ngunit minanyak niya rin ito. Subalit kalaunan ay nalamang nawawala ang pera niya. Kalaunan habang naglalakbay ay nawala ang monk dahil nahanap pala nito ang babae na nagmakaawa dahil nagugutom na daw sila. Nagtungo sila sa nayon at sinabing kinuha ng demon ang mga asawa nila. Kaya nagkaroon sila ng misyon na bawiin ang mga ito. Ngunit nang malaman na nagaanyong isang magandang babae ang demon ay nais ni Miroko na magtungo mag-isa. Pero sumunod si Sango dahil sa pag-aalala. Napansin daw ni Kagome na may gusto si Sango sa monk pero di naniniwala si Inuyasha dahil nagagalit daw ito pag hinahawakan ni Miroko ang puwet ni Sango. Kinwento ni Sango na noon daw ay may mga natalong sundalo sa digmaan at kasama ang kanilang prinsesa subalit namatay ang lahat ng ito pati na ang prinsesa. Di na daw nagugulat si Miroko na naging isang demon ang prinsesa dahil sa kalungkutan. Nakita nila ang pasukan ng demon lair na mahirap daw makalabas. Kaya binigyan niya ng isang bracelet ang dalaga saka sila pumasok subalit napakahirap kaya naiwan ng monk si Sango. Nakita ni Miroko ang prinsesa at niyaya siya nito sa mansyon. Si Sango naman ay nakita ang mga matatanda subalit nang magtanong ay nalaman niyang tumanda lang ang mga ito dahil sa kagagawa ng demon. Inaakit na ng prinsesa si Miroko kaya nagmadali na rin si Sango na hanapin ito. At bago pa magkahalikan ay dumating ang dalaga kaya napaatras ang prinsesa. Natuluyang ipinakita ang tunay na anyo nito pero di niya makita si Sango dahil sa bracelet na binigay ng monk. Umatake na ito kaya naghagis si Miroko ng sacred seal kaya nasaktan ito at nakita ang prinsesa sa loob ng demon saka ito pinalo at lumabas ang prinsesa kaya patuloy siyang inatake nito. Subalit na protektahan ng prinsesa saka naman umatake si Sango. Ngunit nagawa ng demon na mawasak ang bracelet at pag-atake ay napinsala din nito ang Hiraikatsu. Ngunit nang maglagay ng sacred seal ang monk ay tagumpay itong natapos ng Demon Slayer. Kaya nakalabas na sila sa Demon Realm at nakita ang prinsesa kaya nagselos si Sango. At kalaunan ay nakalaya na rin ang kaluluwa ng prinsesa. Dahil noon ay ginamit pala ng Demon Coyote ang katawan ng prinsesa upang makakuha ng mga biktima. Nakabalik na rin ang kalalakihan pati ang kanilang kabataan. Ngunit masama ang mood ni Sango dahil sa mga nangyari. Pinuntahan siya ng monk at sa wakas ay nagkaintindihan na rin ng dalawa pero di pa rin naniwala si Inuyasha. Nang hawakan ng kamay ni Sango ay kinilig ito ng sobra. Subalit hinawakan siya sa puwet kaya nasampal na naman ang monk. Sa school ay madali lang kay Kagome ang exam kaya naka-perfect score. At naging sikat pa siya sa buong campus ngunit panaginip lang pala. Nag-away ang dalawa dahil ayaw ni Inuyasha na umuwi siya ng 3 araw para mag-take ng exam. Si Sango ay nais din daw
daw umuwi sa kanilang village para ayusin ang kanyang hiraikotso kaya umuwi na sila ni Kirara. At si Miruko ay mambababae muna. Isang apprentice ang tumakas ngunit nakasalubong niya pa ang master na nagagalit dahil tumakas ito sa pag-aaral maging pantas. Kaya binuksan nito ang gourd at hinigop ang lalaki. Sa paglalakbay ay kumakapal ang hamog. Nang makita nila ang human fruit mula kay Demon Tree Nim Enka na kumukuha ng sustansya mula sa mga tao na natalo sa labanan. Ngunit nagtataka sila dahil wala namang digmaan sa lugar kaya nais itong puntahan ni Kagome. Nakita nila na nasa itaas ang Demon Tree. Saka nagmadali nang umakyat si Inuyasha. Nang maalala nilang new moon pala kaya nagmamadali si Inuyasha bago ito mawalan ng powers. Dinilig ni Tokijin sa Demon Tree ang laman ng gourd saka kinain ang bunga. Dumating naman ang bida na nais putulin ng puno. Pero pag-atake ay tumalbog lang ang Tessaiga sa taba nito. Ginamit niya rin ang Wind Scar subalit na kontra ni Taba gamit ang sariling spell. Saka ginamit ni Tokijin ang gourd upang mapaliit ang bida. Kaya wala na siyang nagawa nang hinigop siya nito. Pinilit nilang sakyan ng nahihirapang Shippo. Ngunit di nito kinaya kaya nahulog sila ngunit nakaligtas dahil sa monk. Tapos nahulog sila sa isang sikretong mansyon, kung saan nakita ang miniature village na nakapagtatakang may totoong tao. At kalaunan ay hinigop sila kaya naiwan ng banal na hiyas at napunta sila sa miniature village. Kinausap nila ang mga lalaki ngunit busy daw ang mga ito na magsanay maging pantas at si Tokijin daw ang master nila. Di mapakinabangan ni Tokijin ang Tessaiga. Samantala nagising ang bida sa loob ng gourd kaya kailangang makalabas bago pa siya matunaw ngunit napakatibay nito. Sa kasamaang palad ay ngayon pa siya nakatakdang mawalan ng kapangyarihan. Tapos nakita pa ni Taba ang banal na hiyas na inilagay sa pusod nito para mas maging matibay siya. Isang mandirigma ang natrap din sa village, na sinabi ang katotohanan na ginagawa lang pataba ni Tokijin ang mga apprentice kay Demon Tree Nim Enka. Sa flashback ay nakita niyang kinakausap nito ang Demon Tree upang bigyan siya ng prutas ng immortal kapalit ng mga patabang tao. Ngunit nang hihingi ng mga pantas ang Demon Tree kaya kumuha siya ng mga apprentice upang turuan maging pantas. At kinabahan siya kaya nahanap siya at nahuli sa kanilagay sa village. Naawa si Kagome sa mga apprentice nito. At ang lalaki ay nawalan na ng pag-asa pero positive pa rin si Kagome. Ginagawa ni Inuyasha ang lahat ng mapaso siya sa asido. Ngunit naramdaman na malapit ang Tessaiga kaya tinawag niya ito sa pamamagitan ng lagayan kaya tumusok sa gourd. At nang tinanggal ay nagkaroon ito ng butas kaya nakalabas ang bida at sinuntok siya sa mukha. Pero gamit ang banal na hiyas ay naging bato ang katawan nito at dinaganan ng kawawang Inuyasha na di na nakabangon. Samantala wala na ring maisip na paraan sila Kagome para makaalis doon. Nagising ang bida na tinatanggal ang kanyang katas para gawing pataba sa Demon Tree. Tinanong niya kung nasaan si Kagome. Pero dahil dito ay nalaman ni Tokijin na may dalaga pala sa mansyon kaya hahanapin nito si Kagome. Pinasabog ni Shippo ang malaking bato saka hinigop ito ni Miruko para mas bumilis upang mabutas nito ang pader. Subalit nakita ni Taba si Kagome at kinuha nito. Ngunit di natakot ang dalaga sa kanya kaya pinatulog dito. Nakita ni Inuyasha ang damit ni Kagome kaya nag-alala siya sa dalaga. Kahit maliit ay ginamit ng monk ang wind tunnel kaya gumuho ang lugar. At nang makatakas ang bida ay sinabi nilang nasa basement si Kagome. Agad niya itong pinuntahan kaya nakita niya ang hubad nitong katawan. Binigay ng bida ang damit subalit di na kinaya ng kanyang katawan. Tapos nasa ulo pala nito sila Miruko at Shippo kaya nahiya ang dalaga. Kinuha ni Kagome ang pana upang protektahan sila. Tinignan nila ang bangin ngunit walang paraan para makatakas. Nang kausapin sila ng isang pantas na ginawa din pataba sa Demon Tree. Nagalit ang bida nang malaman na ito ang master ni Tokijin. Pero sinabi nitong ang Demon Tree ang gumawa ng lahat ng ito. Isang buwan nang nakalipas ay tinatamad ng magsanay si Tokijin nang makita ang hiyas at inihagis ito na napunta sa puno kaya nakapagsalita ang Demon Tree na nangakong gagawin siya nitong isang pantas sa pamamagitan ng pagkain ng human fruit. Giit ng matanda na naloko si Tokijin kaya ipinakain siya nito sa puno sa paniniwalang bibigyan siya nito ng fruit of longevity. Nahanap sila ni Tokijin na naging bato ang katawan, na nagpalabas ng mga baging na puminsala kay Inuyasha. Subalit handa pa rin siyang protektahan si Kagome at inihagis ang mga prutas at binalak kunin ang mga hiyas ngunit binugbog siya nito. Giit ng pantas na pwede niyang inumin ang potion na nasa tabi ng bida para gumaling ang mga sugat. Pero ayaw ni Inuyasha dahil mula ito sa buhay ng mga tao kaya napahanga si Kagome. Subalit patuloy siyang nasaktan sa mga atake ni Tokijin hanggang sa mahuli nito. Kaya balak ng dalaga na gamitin ang kapangyarihan subalit nasira ang pana. Sinaksak naman ng bida si Tokijin kaya nakatakas. At ang pantas ay ginamit ang natitirang life force upang maging isang pana. Habang sakal nito ang bida ay malayang napuntirya ni Kagome ang kahinaan nito. Dahilan para tumalsik ang mga hiyas at napunta sa puno. Papasugod ang nagagalit na Tokijin, subalit iniligtas siya ni Inuyasha kahit na ikapahamak nito. Subalit dahil sa banal na hiyas ay kinuha sila ng puno dahil ayaw masayang ang fertilizer. At hinigop si Tokijin dahil niloloko lang rin pala ni Nim Enka ang mataba. Si Inuyasha ang isusunod nito para mas lumakas subalit natapos na rin ang gabi ng new moon kaya nagbalik na ang kapangyarihan
kapangyarihan ng bida at nakatakas, saka ginamit ang wind scar na siyang kaagad na tumapos sa 3D-man, kaya nakuha ang tatlong banal na hiyas at nagbalik na rin sa dati sila Miruko at Shippo. Ngunit naisip nilang namatay na rin si Inuyasha sa pagbagsak kaya nag-alay ng dasal ang monk. Ngunit umakyat ang bida na ikinatuwa nila at ikinainis ni Kagome dahil ipinagwalang bahala lang ito ni Inuyasha kaya pinadapa. Kinabukasan ay nagdala si Kagome ng mga pagkain para sa mga kaibigan mula sa kanyang panahon. Saka naisip kung ba't wala pa rin si Sango. Sa nawasak na Demon Slayer Village ay mag-isa ang dalaga na nag-aayos ng kanyang sandata. Saka nag-alay ng bulaklak sa kanyang pamilya. Nang may mangbato sa kanila kaya hinabol at tinakot ito ni Kirara. Pinakain ni Sango ang dalawang bata at sinabing sinubukan lang nila ang kakayahan ng Demon Slayer kaya sila ng bato. Nais rin ng mga ito na maging master siya pero ayaw ni Sango subalit pinipilit siya ng mga ito. Giit ng mga bata na sinusugod ng mga demon ang kanilang village kaya nais nilang matutong lumaban at muling nakiusap na magpaturo ng kasanayan. Subalit hindi niya matuturuan ng dalawa sa maikling panahon kaya tinuruan niya ito ng usok na pangtaboy ng mga demon. Nagtataka na si Miruko kaya tinanong kay Kagome kung ikinagagalit ba talaga ng mga babae ang paghawak niya sa puwet. Pagsapit ng gabi ay winasak ng dalawa ang lock dahil ang tunay nilang pakay ay ang mga sandata ng Demon Slayer. Subalit paglabas ay nag-aabang na pala si Sango ngunit inatake siya dahil nagmula pala sa ninja village ang dalawa. Sinubukan pala ng mga ninja na pumatay ng isang demon na nagawa nila subalit sinugod ng maraming demon ang kanilang village. Nakaligtas sila dahil nakapagtago subalit namatay ang kanilang ama. Saka gumamit ng smoke bomb upang makatakas. Nakita ni Sango na di pa na-exercise ng lahat ng mga demon parts na dinala ng dalawa kaya makakaakit sila ng mga demon. Mabilis nilang naabutan ng dalawa at nagbabala si Sango subalit dumating na nga ang nakapangingilabot na bilang ng mga demon. Nais lumaban ng magkapatid kaya sinabi ni Sango na ang ibig sabihin ng kanilang ama ay ang kanilang kasiyahan at hindi ang pagpapatuloy ng tradisyon ng mga ninja. Naniwala ang nakatatandang kapatid kaya sumakay sila kay Kirara at nakipaglaban naman si Sango mag-isa sa mga ito. Subalit nakuha ang isang bata pero inatake niya ito kaya nabitiwan siya at pinrotektahan din sila nila Kirara at Sango subalit napakarami ng mga ito. Mabuti ay dumating si Miruko at pati na si Inuyasha gamit ang wind scar. Saka hinigop ng monk ang napakaraming mga demon at niligtas din siya ni Kagome. Giit ng mga kasama na nag-alala daw kasi si Miruko kaya kinilig si Sango. Subalit hinawakan na naman ang puwet niya kaya muling nasampal ang monk. Isang dark priestess ang nangkukulam ng isang lalaki hanggang sa mamatay ito. Dumating si Kagura na inatake nito pero nakaligtas at sinabing nais siyang makausap ni Narako pero ayaw nito. Ngunit ginamit ni Kagura ang galit ng matanda kay Kikyo upang sumama ito. Samantala sa klase ay walang maintindihan si Kagome. Kaya nalulungkot siya pag-uwi at naisip ng mga kaklase na dahil ito kay Inuyasha. Subalit sinabi ni Kagome na nagkabalikan na sila nito na di nila nagustuhan. Pumasok ang dalawa sa makapal na barrier ni Narako. Nakilala ito ni Narako na si Tsubaki at nakiusap na tulungan siya ng matanda kapalit ng banal na hiyas. Nag-transform si Tsubaki sa tunay niyang anyo dahil binenta pala nito ang kaluluwa sa demonyo para mapanatili ang kabataan. Saka ibinigay pa sa kanya ang hiyas. Nagbibigay ng mga pagkain ng supportive na ina ni Kagome pero tinanggihan niya ang mga charm na bigay ng lolo. Pero dahil sobrang bigat ay iniwan niya na ang mga libro. Naiinip na si Inuyasha kaya binatukan ng batang fox. Nang maramdaman nila ang matinding evil aura na naramdaman din nila Miruko at Kaide. Pagdating naman ni Kagome ay may kumagat sa kanya na pinuntahan kaagad ni Inuyasha. Subalit isang papel lang ang natagpuan niya. Alaga pala ito ni Tsubaki na kumuha ng dugo ni Kagome tapos umuwi na sila ni Kagura. At pagsapit ng gabi ay balak ng mangkulam ni Tsubaki. Nagtataka sila kung ba't walang sugat ang kagat kay Kagome. Saka ibinigay ng dalaga ang mga pagkain na dala niya. Giit ni Kaide na ang papel ay Shikigami saka bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at nakitang ng itim ang mga hiyas na nabasag at pumasok sa kanyang katawan dahil kinukulam na pala siya ni Tsubaki gamit ang dugo na nakuha ng kanyang Shikigami. Saka nakiusap si Narako na ipapatay nito si Inuyasha kay Kagome. Dahil dito ay umalis sila Miruko at Sango upang hanapin ang Dark Priestess habang nagbantay naman ang bida. At may bumubulong kay Kagome na patayin si Inuyasha habang naghahanap pa rin sila Miruko. Di na mapakali si Inuyasha dahil nahihirapan si Kagome nang inatake siya nito dahil nakontrol na ni Tsubaki. Nakita naman nila Sango ang makapal na barrier ni Narako ngunit di sila makapasok dito. At napansin din ni Kikyo ang matinding evil aura. Giit ni Tsubaki na pwede niyang patayin si Kagome anumang oras. Pero nais ni Narako na patayin muna nito si Inuyasha.